Hello guys, kumusta po sa inyong lahat dyan? Sa mga Bisaya, kumusta? Nag-unsa mo diha? Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan, sa mga kaibigan ko, all network, all viewers, sa mga supporter natin dyan. Hoy, kumusta mo? Mag-love shout out sa inyo, lalo na po sa mga kaibigan ko na like OFW na nasa ibang bansa. Mag-love shout out po sa inyo dyan. Sana nasa mabuting kalagayan kayo dyan. Marami pong salamat sa inyo. Guys, for today's video guys, mayroon po akong unit na i-repeat. Was over po, labas loob ang tira ng kulay ito. Mazda Mini Sports Car, yan po ating i-wash over. Nagsimula na po akong mag-preparasyon na po ako guys. Check up ako anong kailangan lagyan ng light dito, body filler. Kunti lang naman yung damage niya, hindi na nakaupo sa 2 litro na body filler. Ang malaking damage yun, yung takip sa lubot, yan lang po ang malaking damage. Kinakain ng kalawang. Luma lang kasi ito na kulay kasi how many years na, may kalumaan na. Subukan natin na pagandahin ito, ibalik natin sa dati niyang kulay, dati niyang tinta, yung maganda nga, yung maganda. So ngayon, orasyon na po ako. Ngayon magsasanding po ako. Pagkatapos na po ng sanding, mag-apply tayo ng primer. Pagkatapos ng primer, patuyuin muna natin ng mga 1 araw bago tayo magbuga ng kulay. Pagbuga ng kulay, kailangan po natin patuyuin galing 1 araw bago tayo mag-final. Kasi pag wash over, ganyan kasi ang proseso, lalo na pag mayroong masilya or yung pintura niya mayroon ng kalumaan, kailangan naka-primer at nakatuyo ng mabuti ang primer. Yung kulay naman, bago ka mag-clear, nakatuyo din kasi wash over. Yan ang proseso ng mag-wash over ng sasakyan. Sa akin lang po, abot lang ka sa ibang pintor ang proseso nila. Pero sa seminar po namin, mayroon po akong ina-attend na seminar noon. Dati pa ako sa Kia nagtrabaho, Kia Motors, company ng mga sasakyan. Mayroon po kaming seminar sa 1 buwan, mayroon po kaming seminar doon paano i-apply, lalo na pag wash over, lalo na pag ang kulay medyo may kalumaan na, kailangan mahabang oras, mahabang araw o preparasyon. Yan po. So ngayon, dito tayo sa kabila. Magsasanding tayo. Yan po. Yan. Cute na car. Ito. So guys, dito muna tayo. Ayan. Sanding tayo guys. Sandingan tani, magsanding ka para
nakabugana tayo ng primer. Ang ganda to itong sasakyan, kaso lang yung pintura niya luma na kasi. How many years na kasi ito. Kaya pagandahin natin. Tulad ng pintor na pobe. Joke lang. Joke lang guys. Binagyan po natin ng guide. Ito. Para pantay po yung ina-apply natin na palipilit. Para minsan din natin smooth siya. Yan po ang purpose na guide. Kailangan po mayroong guide para pantay. Normal lang ito na kulay na red guys, wala itong halo na metal. Triple 8 lang po ito kulay, triple 8, wala po itong halo na metal. Hindi ito mag-iba. Meron kasing kulay na pag mag-iba-iba, mayroong kulay na tingnan mo sa malayo mag-iba, lalo na pag may araw mag-iba kasi tricot yan. Yun ang tinatawag na color na tricot pag mag-iba-iba. Ito kasi nga color simple lang ito, triple red lang ito na kulay, walang halo na metal, hindi ito mag-iba. Hindi ito mahirap pag mag-retoke. Triple 8 lang. Red color lang po ito guys na kulay. Discrete color red. Top down po ito guys, yung bubong niya ma-open. Ma-open to. Yung tawag sa amin top down. Mini sports car.
Yung kulay niya simple lang kasi noong unang mga panahon, unang year, wala pa yung mga kulay dati, hindi pa hinahaluan ng metal, kaya walang problema noon pag mag-retouch. Ngayon kasi lalo na mga brand new, yung mga kulay, lahat ng kulay ng brand new mayroon na po mayroon na pong metal. Mayroon nga yung Toyota, yung pearl white na Toyota, yung kulay niya pearl white, yung pearl niya itim ang yung metal, paiba-iba yung itim, iba-iba yung kulay ng metal. Mayroong blue, mayroong red, mayroong yellow, daming metal. Kaya hirap kami mag-retouch ng pinakamahal kasi yung pinakamahal or expensive yung kulay ng Toyota, lalo na pag pearl white. Yung ganyan lang kaliit na kulay or 100 ml, almost 2,000, nasa mga 3,000 yung 100 ml sa Toyota. Pinaka mahal yung Toyota, expensive. Ngayon kasi yung mga sasakyan ngayon, yung kulay, lahat wala na kung kulay na isa o ng metal. Mayroon na kasi lahat, mayroon ng metal. Nakita niyo yung sasakyan makaparking sa area pag yung nakababad sa araw, tingnan niyo, mag side view kayo, ibang makita niyo, iba-iba yung kulay, yung shading. Lalo na yung mga dikolor, like red, like blue, yung tinatawag sa iba 7 colors o chameleon. Kasi isa lang ang color, isa lang. Ngayon yung sasakyan, lalo na yung mga bagong labas, just ginoo ng mga kulay, aabot ng 10, 15 yung pambuk na metal. Dami. Pero hindi naman yung problema pag mag-retouch, kaya mayroon naman po lahat ng bagong sasakyan, mayroon pong code number. Doon kami babase sa code number or color code na yan. Kunin lang namin code number, tapos dadalhin namin sa tindahan. May mixer naman sila doon sila na po mag-mix, pero hindi po 100% ang mixer, kahit saan kayo magpunta ng ibang tindahan na bibilihan nyo ng materialis ng sasakyan, lahat naman doon, lalo na dito sa Philippines, mayroon ng mixer. Kaso lang hindi 100% ang mixer, nasa mga 50-70 taas, kasi iba kasi sa actual
Pag actual na mag-iba yan, lalo na pag mag-spray, depende na yan sa pintor. Anong diskarte nga doon na matukma yung kulay. Mayroon kasing kulay na pag mag-spray ka, masyadong malayo ang spray gun, masyadong malayo, ganyan. Yan, mag-iba ang grano at kintab at seeding pag sobrang malayo ang spray gun. Ako kasi pag mira ako, ganyan kasi malapit kasi ang spray gun. Iba kasi ang finish sa malayo at sa malapit pag nag-spray ka. Kasi pag malayo kasi ang pumunta doon, kapog lang, parang likapog lang. Kasi malayo eh, magbuga. Malakas ang hangin mo, malayo. Ako pag magbuga mo ng pintura, lalo na pag color o clear, ganyan. Malapit, kailangan malapit. Iba ang grano sa malapit at sa malayo. Ang sa malayo, malaki yung grano. Pag ilapit mo yung spray gun, wala kang makikita na malaking grano. Mas lalong kumikintab pag malapit ang spray gun. Sa color, kung kung naman po sa color, iba-iba kasi yung kulay. Kami mga pintor, hindi kami umaasa sa mixer. Hindi kami umaasa sa mixer. Sila lang doon nag-mix kasi mayroon po sila ng tinting color. Kaya pag bumili kami ng pintura, sila nang mag-mix, silang mag-mix, kaming mga pintor po ang magpa-final dito na po sa actual namin. Pag binubugan na po kasi mag-iba. Tingnan mo doon, pag bumili ka ng pintura, doon pa lang pag tiningnan mo, kuhang-kuha yan, walang problema doon. Ang problema kasi pag in-apply mo na, mag-iba yan, mag-iba. Lalo na pag mayroon kasing ibang color na pag masyadong makapal, mag-iba na. Kaya pag mag-retouch, tira ka doon, dito sa kabila, tinakpan mo ng newspaper, ganyan. Pag buga mong kulay, buksan mo dito, ang takip, tingnan mo. Pag anong kita mo, kunwari, yung binuga mo, light siya. Buga ka dia ng kulay, dito, nakatakip yan ng newspaper. Tapos mong buga, buksan mo, kunin mo yung newspaper, tingnan mo. Kung tingnan mo mabuti, pantay ba? Pag hindi pantay, like dito dark, dito light, adjustin mo. Kailangan mayroon kang tinting color na pang-adjust. Kasi yun lang po kadalasan pag mag-retouch. Kunwari dito, dark, pag in-apply mo, mag-light o sobrang kapal, mas mag-dark pa dito. So, kunwari, ang in-apply mo, dark pa dito, adjustin mo. Lagyan mo ng pang-light para tukma. Yan kasi pag mag-retouch ako, dito, pag binuga ko, first coat pa lang, tingnan ko muna bago ako mag-top coat. Pag hindi nagkatukma yung kulay, hindi po ako magbubuga ng clear. So, balik na tayo sa puno. Zero balance tayo pag buga tayong clear. Meron kasi yung ibang pintor na kahit hindi tukma, binubugahan ng clear. Dami na kasi akong customer na nakasagupa na nagka-problema sila doon kasi pag retoke, hindi yun yung kulay, hindi nagtutukma. Sa akin naman po,
sa awa ng Panginoon, wala naman pong nagdidima na hindi magpapukma yung kulay. Kasi tinignan po ng maayos. Mayroon po tayong ilaw. Yan pong pag buka mo ng flare, tingnan mo. Pukma ba? Ilawan mo. Kasi pag ilaw, o lalo na pag kamera, lalabas yun yung tunay ng kulay. Lalo na pag kamera, hindi ka mo. Sa ngayon, hindi na po ako mahirapan tumingin kasi mayroon na po tayong kamera. Lalabas yan pag tinignan mo. Mag-iba dito. So, kailangan pag mag-mix. Sa akin kasi pag bili kami ng pintura, like red, like blue, isa lang naman ang tingting color niyan. Pag kadalasan kasi nangyari yung mag-iba dark or light, so hingit ka na doon sa tindahan ng pang-adjust mo light at saka pang dark. Yan lang po ang hingin mo, tapos ikaw na pong kami na pong pintor ang mag-adjust pag nag-iba yan. Kasi hindi yun, sabi kasi sa amin, sabi sa nang seminar sa amin noon, huwag kayong aasa sa mixer, kayo pintor, kayo dyan nakasalalay sa inyo yung 100% na kulay na ina-adjust ng mixer. Kaya minsan pag stress ako, hindi ako magre-retouch. Kasi pag stress ako, mawawala ako sa concentration sa kulay. Pahinga muna ako ng isang araw bago ako mag-apply ng kulay. Kailangan mag-retouch. Mahaba ang pasensya. Pag kunti lang pasensya mo, wala tayo dyan. Zero tayo balance. Yun po ang buhay pintor ng mga sasakyan. Hindi po masyadong sa Bisaya pa, hindi sayon, dili sayon ang kinabuhi sa pintor, lalo na pag mag-retouch. Ano niya? Mo na to. Ito, salamat kayo ninyo guys ha. Thank you for watching guys. Sunod na po, kita na po sa sunod video na po. Marami pong salamat. Bye bye. God bless and yung God.